nandito na rin tayo. Susulit-silutin na natin ang pagpapahula kay Mamo ng inyong mga paboritong love team. Christine Reyes at Marco Gumabaw. Wala na rin eh. Tapos na. Ay, tapos na. Tinapos sila ng ganun-ganun. Siyempre, yung partner ni Dominic ang pupuntahan natin. Si Sue Ramirez. May kasalan bang magaganap? Ngayon din taon na to. Perfect. Ito siyempre marami nag-aantay dito. Si Catherine at saka si Daniel. May mga nanliligaw na dito. Sino-sino yung mga nanliligaw ni Catherine? Mas may edad sa kanya. Hindi yan si Alden ha. Yung mas may edad sa kanya, Piolo Pascual. Financial ni Daniel Padilla. Financial, nagigipit. Medyo maluho kasi eh. Ito na. Dito naman tayo kay Kim Chu at Paolo Abelino. May boyfriend na ba siya? Meron. Ay, yung politiko. Oo. Ay, totoo nga yung napapabalita. Akala natin si Paolo Abelino na, di ba? Magaling lang talaga silang magdala. Ito yung pinakamainit na usapin ngayon kay Lynn Alcantara at Kobe Paras. Sumpungin to. Sumpungin? So, may ugali siya na minsan okay, pero pag may sumpong siya, mas madalas siyang galit. Makikita ba dyan kung anong pinag-awayan talaga nila, Mamo? May pera din na involved eh. Ay, may pera na involved. Kaya nung pera yan? Deadma ang nega, deadma ang bash. Dito sa Vlogs, buhay ay walang stress. Chika-chika lang, kwento tawanan. Kay Romel Chika, good vibes ang tahanan. Ganon! So, ito na nga mga kachika, dahil pabuenas ito, dahil nandito na rin tayo, susulit-silutin na natin ang pagpapahula kay Mamo ng inyong mga paboritong love team. Kaya naman, simulan na natin ito, Mamo. So mga kachika, welcome to my vlog. At syempre, nahuli na yun, ha? Welcome to my vlog. At syempre, ito na nga ang ating pag-uusapan ngayon for this video. Ayan, ang ating mga kinikiligan natin pag napapanood natin na lumalabas natin mga feeds sa social media, ganon, sa TV. Simulan natin ito kay Dominic Roque. July 20, 1990. Masaya to ngayon. Wow. In love. Okay naman siya in terms of love. Masaya siya ngayon. In terms of pera, okay naman din. Hindi man natin sabihin na sobra, pero kaya niyang tustusan kung ano man ang kanyang mga nais o luho. In terms of health naman, hindi ako sigurado, pero dito kasi sa baraha, may pananakit na to ng katawan. Career. Pagdating naman sa career, parang wala pa kasi siya, kumbaga ganun, kalaking break ngayong 2025. Nag-e-enjoy pa siya, kumbaga. Ayan, yan siya si Dominic Roque. Siyempre, yung partner ni Dominic ang pupuntahan natin. Si Sue Ramirez. Pareho pala sila ng birthday, no? July 20. Tapos 1996 lang. Pinagtagpo. So, ito, in terms of relasyon, parang same silang masaya and kontento sa ngayon. Sa health naman, siguro dito kay Miss Sue, ang kailangan niyang ingatan dito ay ang kanyang sikmura or tiyan. So, kung mahilig siyang uminom ng kape, ganun, baka pwedeng itigil muna. In terms of career o trabaho, may mga darating na oportunidad. Pero may mga darating na oportunidad, ngayon din taon na to. May kasalan bang magaganap? Actually, wala pa naman. Wala pa. So, parang more on ano pa sila, trabaho, pag-iipon. Wow. Itong taon na to. Happy-happy lang muna. Okay. Yan ang Dominic and Sue Ramirez. Punta naman tayo sa Christine Reyes at Marco Gumabaw na kung saan talaga, eto Mamo, galit bati ito. Ngayon, bati na naman sila. Okay. Tingnan natin si Christine Reyes, Feb 3, 1989. Sumpungin to. Sumpungin? So, may ugali siya na minsan okay, pero pag may sumpong siya, mas madalas siyang galit. Sa ngayon na sitwasyon, masasabi ko na masaya to. Okay. Kaya lang, may pitik pa rin eh, ng pagiging sumpungin niya. Pagdating naman sa kanyang kabuhayan, maswerte naman tong tao na to. May mga blessings na darating, kaya lang ingat to, kasi pwede din siyang ma-scam kung sakali. Ayan.
Ano pang gusto mo malaman sa kanya? Ito, pera, okay to. Tulad ng sinabi ko dito, maraming blessing tong darating. Yung karelasyon niya ba, Mamo? Sila na ba talaga ang para sa isa't isa? Sa baraha, hindi eh. Ay, sa baraha hindi. Pwede silang maghiwalay and kung sakaling siya ay magkakaroon siya uli ng karelasyon. Ang ganda mo naman, Christine. And itong susunod na karelasyon niya na to, medyo mas matanda sa kanya. Wow, okay. Kasi ngayon mas bata eh. Lang. Wala pa rin palang kasalang magaganda. Wala. Eto, syempre marami nag-aantay dito. Si Catherine at saka si Daniel. Kung talagang, alam mo, kung ano na mangyayari sa relasyon nila, na marami pa rin umaasa, syempre, na soon, sana magtambal sila. Kung di man magbalikan, sana magtambal sila. Si Catherine, March 26, 1996. Ang gusto mo malaman, kung magtatambal pa sila ulit? Oh, yes. Hindi na. Oy, never na. Tapos na kasi sa kanya eh. Tapos na. Wala nga talaga. So walang comeback, wala lahat kasi tapos na. Sino na lang ang magiging katambal niya ni Catherine? Katambal as in Love love team niya. Dito kasi sa cards parang namimili pa. Parang wala pa siyang ganon. Ah, wala pa. Kumbaga, siguro sa madaling salita, hindi pa siya handang makipag-love team ulit. Ah, okay. May manliligaw ba siya, Mamo? Sino yung mga manliligaw niya? Dito sa cards, 3 tong lumabas eh. Sino yun? And parang mostly dito, parang non-showbiz. Non-showbiz. Ay, may politiko. Itong nakagitna na to, pwede natin tong matawag na politiko. Yung dalawa sa dulo. Itong dalawa sa dulo, pwede ito galing sa kaibigan lang din niya. Ah, non-showbiz. Wow, ang ganda mo, Catherine. Diba? Pero wala pa siya na pupusuan. Yung regular na ini-entertain niya o nakikipag-date na siya. Dito kasi sa cards, lumalabas siya. Ah, nakikipag-date na siya. Actually, lahat sila pinagbibigyan niya eh. Pero parang ang mas madalas, ito, kung nakikita niyo to, pwede din kasi ito to. Yung politiko. Oo, pwede din siya. Bakit pwede siya? Siya yung lumabas sa barahay na parang madalas na nakakausap. Parang regular. Oo, napagbibigyan, ganun. Ayan yung politiko. Naku. Sino ba yun? Politika na yun. Oo, kasi may napapabalitang nadidikit sa kanyang politiko. Pero wala namang pag-amin. Dito naman kasi parang kaibigan lang din naman. Ah, kaibigan. Wala pang relasyon. Wala pang relasyon. Okay. Pero kamo madalas na. Siyempre, naman pauwi yan, di ba? Going there. Oo. Pelikula, Mamo. O kaya Itong project. taon na to, mukhang wala pa. Kung proyekto, like mga TV, teleserye, possible magkaroon bago magtapos yung Taon? taon. Sino makaka-partner niya? Makikita ba dyan? Tignan lang natin. Itsura siguro makikita. Sino? Itong possible na makapartner niya na to, pwede to medyo mas may edad sa kanya. Hindi yan si Alden, ha? Hindi. Hindi na. Hindi. So, pwede to, mas may edad sa kanya. Magbabanggit lang ako ng pangalan, yung mas may edad sa kanya. Kung nakikita mo kasi, King of Pentacles to. So, possible dito, pwede to Piolo Pascual, Jericho Rosales, pwede din Coco Martin, ganun. Mas matanda sa Basta kanya. mga ganun, mas matanda. Pero hindi si Alden Richard. Hindi eh. Hindi. Ay, nakakalungkot naman. Mga kapatid, masasad na naman yan. Okay. Tapos wala na rin sila ni Daniel. Ay, walang-wala na. Si Daniel ang basahan natin. Okay. Daniel Padilla, April 26, 1995. Nag-enjoy to sa buhay niya ngayon. May panghihinayang to. Sa relasyon. Pero, Kailangan niya nang tanggapin Na na tapos hindi na na, babalik. na hindi na babalik. meron siya ngayon nililigawan. Kung sa nililigawan, hindi din. Kumbaga, hindi pa niya sinusuyo ng ganun, kalalim. Pero meron siyang dinidate. Pag sa date, oo, Isa lang ang dinidate niya. isa lang. Ay, non-showbiz, nasa showbiz din. Itong babae na to, parang wala siya sa showbiz. Naku. Taga saan yan, babaeng yan? Puro sword eh. Anong ibig sabihin? So, ibig sabihin nun, medyo malayo sa kanya. Malayo. Malayo, kunyari tayo, Kabanatuan, Manila ka, gano'n. Ay, parang totoo nga yung pinapapabalitang malayo nga. Nagpupunta siya doon. Ayun, nagpupunta siya doon. Madalas. Madalas, oo, ang sagot ng baraha. Tingnan mo. Ayan po lumalabas po sa baraha, binabasa lamang po ni Mamo ang mga lumalabas sa baraha niya. Proyekto. Kung ngayong taon na to, parang nasa stage din siya kasi ng pwedeng magpahinga muna after ng kung ano man ang kanyang ginagawa ngayon. Oo. Proyekto as pelikula ba ang sinasabi mo? Meron ba? Dito sa baraha, wala. Wala pang naka-line up. Pero may mga ginagawa naman to ngayon. Eh, yung mga businesses niya, kamusta? Pagdating naman sa business, tumatakbo naman siya ng maayos. So, Though hindi siya ganun kaayos, pero kahit pa
paano nakakasurvive naman. Financial ni Daniel Padilla. Medyo maluho kasi eh. Okay. Pwedeng nagigipit pero nagagawa ng paraan. Isa lang ang proyekto niya, tapos maluho pa siya. Talagang ganon, di ba? Pero nagagawa naman niya ng paraan kung sakali. Ano yan? Tinignan ko lang kung anong ginagawa nila. Well, dito sa nililigawan niya na to, kung maging sila man, hindi ka agad-agad to mailalabas ng ganon. Ay, palihim. Lilihim muna. At least naka-move on na siya. Kailangan niya, pag nagka-girlfriend na siya, totally move on na siya. Kasi si Catherine move on na, di ba? Okay, eto na. Dito naman tayo kay Kim Chu at Paolo Abelino. Kim Chu, April 19, 1990. Ito maraming napapakilig tong dalawang ito eh. Tapos na ang pelikula, tingnan natin kung ano na ang kanilang relasyon, kung tuloy pa ba. Ito ay masayahing tao. Marunong tong magtago ng kanyang nararamdaman. Marami tong swerte pa rin Wow. na darating sa buhay niya. May boyfriend na ba siya? Dito sa cards, actually parang hindi pa siya ganun kahanda. So wala pang boyfriend. Wala eh. Ay, walang boyfriend. Akala natin si Paolo Abelino na, di ba? Wala. Wala. Kim Chu, walang boyfriend. Ay. Pero may nanliligaw sa kanya. Meron, itong lalaki na to nandiligaw sa kanya, kaya lang ay Hindi niya pa masyado. hindi pa siya ganun kahanda. Natatakot tong maloko uli eh. Natatakot maloko. Sino yung nanliligaw sa kanya? Pwede itong tao na to malapit. Tahimik na tao. Tahimik na lalaki. Perfect. Ay, hindi niya pa sinasagot. Hindi pa eh. Bakit daw? Takot. Ayun eh, parang takot pa siya. Parang may mga duda-duda pa. Ay, may duda. Ah, di pumunta ngayon tayo dun sa lalaki. Kung wala pang boyfriend, si Kim Chu, so tingnan natin si Paolo Abelino. May 13, 1988. Eto naman, yung health niya siguro kailangan ingatan niya ngayon. Kung siguro mapapanood niya to, dito sa cards na to, pwede siyang karoon ng heart attack. Wala. Ayan, sa lahat po ng mga nakakapanood malapit kay Paolo Abelino, bigyan natin siya ng babala. Babala. Oo. Ingatan yung kalusugan. Ngayon, pagdating naman sa swerte sa buhay, masasabi ko naman na maswerte din naman tong taon na to. May girlfriend siya. Marami lang tong baggage Ay. sa puso. Katulad ng Possible, mga nangyayari sa kanya, family, nililigawan. nililigawan. Meron siyang nililigawan, kaya lang negative pa rin eh. Hindi pa rin. Hindi pa rin. Hindi pa siya sinasagot. Hindi. Kung ito ang nanliligaw kay Kim. Miss Kim, parang hindi pa Hindi pa napapanahon. Magaling lang talaga silang magdala. So ayan, so paano? Nawala ng ayuda? Wala, hindi sila magkasintahan. Kim at Paolo Abelino, walis, nga. Eto na. Alam ko inaabangan po ninyo ito mga kachika. Ito yung pinakamainit na usapin ngayon. Kailin Alcantara at Kobe Paras. Si Kailin, September 3, 2002. Alamin natin kung ano talagang nangyari. Kasi syempre, panikwentuhan lang naman ito, no? O, sige, tingnan natin kung anong tunay na nangyari. Tingnan natin sa cards kung anong nangyari. Dito sa baraha kasi, parang si Kailin, mas priority niya yung trabaho. Kung parang may mga namimiss siya, ito ay parang labag sa kalooban niya. Kasi professional siya na tao. So parang mas mahalaga sa kanya yung tawag ng trabaho. Okay. So dito sa cards, pwede kong sabihin na itong tao na to, ang hilig naman nito, alam mo yung isigolaki lang. Okay. So maaaring ang hindi nila napagkasundaan ay ugali talaga. Nung lalaki, Nung lalaki, hindi sila magkasundo, lagi silang nagkakaroon ng sagutan. ano ang hindi nila pinagkakasunduan? Una sa lahat, yung trabaho. Trabaho niya? Trabaho ni Kailin. Tingnan natin susunod. Posible na si lalaki medyo prangkang magsalita. Yun yung isa sa parang hindi niya Nagugustuhan? yung pag-alis-alis. Alis. Kuripot tong bata na to eh, kung tutuusin. So Sige. parang every pera na ini-spend, parang mahalaga sa kanya kasi. Okay. Ayun, mahalaga sa kanya. Masasabi ko, masama kalooban nito. Kanino? Tingnan natin kung ano yun. Sa lalaki at saka sa taong nakapaligid dito. May pera din na involve eh. Ay, may pera na involved. Kaninong pera yan? Kung pwede kanya, kasi sa kanya lumabas eh. May pera. Hindi kaya siya yung gumagastos lagi. Pwede. Kaya parang Napuno? Napagod? Ayun eh, oh. Pera pa rin eh. Hindi niya kayang sabayan yung Hindi. partner niya. Ah, Ayun, pera pa rin. And mahalaga sa kanya every sentabo ng pera. kaya... So, ibig sabihin itong tao na to, mas pinili niya yung profession niya, trabaho niya, kesa dun sa karelasyon niya. Makikita ba dyan kung anong pinag-awayin talaga nila, mamo? Babae. Ha?
Pinag-awayan kasi ang tinanong mo eh. Pinag-awayan So na ito yung babae. pinag-awayan nila. Babae. Do itong lumabas dito sa cards, ito yung mga problema talaga niya. Okay. Dito sa lalaki. So ang tanong mo kasi, ano ang pinag-awayan nila? Babae. Kaya nauwi sa hiwalayan. Maaaring ganun. Halo-halong emosyon na kasi ito eh. Negative feelings, salitaan. Babae. Ayan na. Pero mabait tong bata na to, mas pinili niya kasing manahimik. Tapos alam mo yon yung parang wala lang nangyari. So ayan, makakatagpo din naman to, kaya lang siguro kung ngayong taon na to, negative pa. Mamo, totoo bang nananakit siya? Si Kaylin? Oo. Sa barahan naman, hindi eh. Siguro kung nasaktan man niya tong lalaki na to, dahil nga may ginagawa, di ba? Ang mga babae naman ganun. Sa pamilya ng lalaki, kasi di ba nagsalita na si Jackie Foster, ano ngayon ang pakiramdam ni Kaylin? Wala siyang pakialam. Ay, Itong sword na to, masakit sa kalooban niya. Pero mas pinili niyang tumahimik and deadmahin. hindi na siya magsasalita Parang hindi na eh. Kasi parang wala na, tapos naman na sa kanya. agad. Oo, ganun siya eh. Mabilis? Napuno eh. Sa barahan niya kasi napuno. Ay, yung lungkot. Alam mo yung mahal niya, sobra. Tapos parang wala siyang nakitang magandang future. Hindi nakakakitaan na meron siyang future dun sa lalaki. Nakakasad. Akala natin, di ba, lahat? Kasi nakakakilig naman silang dalawa talaga together, di ba? Pero yung pala, pakabila pala ng gano'n, ay naku, nakakalungkot talaga. Hindi lahat talaga ng masaya na nakikita mo, walang problema. Correct. Kaya nakakagulat lang. So pumunta tayo kay Kobe Paras. Ayan, kasi ito hindi nagsasalita. Nanay niya ang nagsasalita sa kanya. So ngayon, titignan natin sa baraha kung ano naman ang saloobin niya. Kobe Paras, September 19, 1997. Ito, masama rin ang kanyang kalooban Kay kay Kaylin. So medyo mataas pride nitong tao na to. Parang ang sinisisi lang niya ay yung babae. ay talaga. So siya, wala siyang kasalanan. Ganon. Pero ayun nga, may babae kasing involved din sa kanya eh. Kumbaga parang nag-prefer. nag-prefer siya. And pinatulan niya that time. Itong tao na to, masasabi ko din naman na kahit papano, naka-move on na rin. Nang ganun kadali. Parang mababaw lang naman din kasi. So hindi pa talagang true love itong naramdaman Hindi, nila pareho? hindi. Oo. Ba't hindi siya nagsasalita, Mamo? Bakit hinayaan niya ang nanay niya ang nagsalita? Tingnan natin. Para kasi sa kanya, tapos na. So parang ayaw na rin niyang pag-usapan. Pinili niyang manahimik. Kinento niya ba lahat ng mga pangyayari sa nanay niya kaya ganun na lang yung Tingnan nanay niya natin. magsalita? Pwedeng nakapagkwento siya. Nagkwento siya sa nanay niya. Na anong mga kinento niya? Puro pangit. Sword once and once. So, puro pangit para dun sa babae. So, wala eh. Masama loob eh. Ayun o. Lahat ng pangit na nangyari sa kanila, yun lang yung inaikwento niya. So, yung magaganda, natakpan. Kasi nga galit. Okay. At least parang ngayon nabubuo na yung kwento, di ba? May mga kwentong tama, may mga kwentong dagdag, may nabawasang kwento. So, kung umalis, si Kobe, siya yung umalis sa bahay nila Kaylin. Oo, sa cards eh. Siya umalis. Actually ito, kung pagdeterminahin natin yung cards niya, itong lalaki yung may kasalanan, oo. Kaya lang, may ego kasi ito eh. Maaaring may ginawa dito yung babae na hindi niya matanggap. Okay. Kaya ang ginawa niya, siguro para hindi na lang din magsiklab ng ganun, siya na yung lumayas. Sa pamilya, ay makita ba dyan yung pamilya ni Kaylin? Oo, ano yun? Kasi galit sa kanya din, di ba? Kay Kobe. Tingnan natin. O, kasi nga isigolaki nga lang to. Pero yan Ano to, ma'am? maaaring itong ang bata na to, itong si Kobe, parang wala pa sa isip niya. Alam mo yung pagsisave. Sabi ko nga si Kaylin masinop. So, itong tao na to, parang ini-enjoy pa niya yung kanyang kabataan. Kaya. So, alam na natin. So, nabuo na rin ang kwento. Baka kasi ito, nasanay siya na gastos ng gastos kasi may mahihingan siya eh. And then yung isa, baka kasi ang buhay niya, nasanay siya or siya lang yung naghahanap buhay, kaya masinop sa pera. Okay. Yun pala yun. So parang hindi nagtali. Wala nang kumokonek sa kanila ni isa.
Wala na, itong lalaki, wala na, tapos na sa kanya. Si Kailin. Si Kaylin, tingnan natin. Wala na rin eh. Tahimik na sila, so tapos na. Okay, tapos na. Tinapos sila ng ganun-ganun. At least okay na rin yan. Nasabi Tinapos nila na, ng nasabi. O di, tapos na. Ngayon, hindi nakahaba. Hindi. Kung may magpahaba man nito, mga tao na lang din sa paligid nila. Okay. Yung mga gustong sumausaw, or sabihin na natin na yung mga makakomment lang ba, ganun. Mema lang. Ay, naku. Pero at least sa kanila, Wala na. tapos na. Game is over. Nakakasad. Ay, naku. So mga kachika, meron pa ba kayong mga tanong? Halos lahat na itanong na natin at sana naliwanagan kayo. At lagi namin sinasabi na ito'y naayon lamang po sa barahang lumalabas na binabasa ni Mamu. Di ba, Mamu? Correct. Sa lahat po na gustong magpahula, ito po, nandito po sa screen natin. Diyan nyo po makakontakt si Mamu para sa inyong palm reading, punsoy, di ba, cleansing, at saka tarot reading, at lahat-lahat pa po magagawa yan ni Mamu sa inyo. Mamu, again and again, maraming salamat. Talagang welcome talaga ako anytime. Naku, thank you, Mamu. Maraming salamat. So, please like and share. At syempre, supportahan po natin ang mga paswerte ni Mamu. Nandyan lang po yan sa FB page niya. Lahat-lahat. So, with that, mga kachika, sa aking vlog, Dead Mang Nega, Dead Mang Bash, dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon. Thank you, Mamu. Deadma ang nega, deadma ang bash. Dito sa Vlogs, buhay ay walang stress. Chika-chika lang, kwento tawanan. Kay Romel Chika, good vibes ang tahanan. Ganon.